Ngayon, si Marcos Jr., eh yun nga, nag-aaral sa Wharton School of Economics, na brainwash ng IMF World Bank. So, ganun ang kung ano yung ginagawa ni Cory, yun din ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Utang tayo ng utang na wala namang katuturan yung ating inuutang kasi napupunta lang sa pagsira ng magagandang kalsada na wala namang sira, pagsira sa mga drainage na magaganda na wala namang sira, every 3 months pinapalitan yung kalsada, every 3 months pinapalitan yung mga drainage, yung mga sidewalk, tapos walang pera for essential services like education, gamot, etc. etc. Kung ano yung kailangan ng taong bayan, walang pera. Pero yung pagtatapon ng pera sa mga magagandang kalsadang sinisira, magagandang drainage na sinisira, wala namang sira na sidewalk sinisira, may pera sila. Pero sa tunay na kailangan, edukasyon at kalusugan, eh wala silang pera. So diyan makikita, wala silang pera sa industrialisasyon, sa agrikultura. Kaya lahat imported, bigas imported, pati nga pakong bakya imported. Paglilinaw din ng Department of Finance na itong pagpapatupad po ng iisang tax rate na 20% sa lahat ng interest income mula po sa deposito ay upang tanggalin ang hindi patas daw na sistema na pumapabor sa mayayamang may long-term deposits. Wala naman tayong pakialam kung mayaman man o mahirap. Ang principle kasi, dapat ang role ng gobyerno, pinopromote niya yung savings. Dapat mataas yung savings rate natin, as a part of our GDP or as a part of our GNP as a percentage, no? Paano mo mapapataas yung iyong savings rate kung dinidiscourage mo yung mga nagsisave, mayaman man yan o mahirap? Hindi po tama na pantay-pantay na pinaparusahan yung taong bayan. Dapat walang parusa ang taong bayan kasi wala namang kasalanan ng taong bayan eh. Bakit mo parurusahan? Kasalanan yan ng gobyerno. Bakit utang ng utang ng walang katuturan? Ano ba mga project nila? Kitang-kita natin araw-araw. Yung mga kalsadang napakaganda ng pagkakasemento, pinapatungan pa nila ng asfalto para pag umulan, sira kaagad yung asfalto. Pag nasira yung asfalto sa ibabaw, pati yung sementadong kalsada sa ilalim, binabakbak nila, sesementohin uli nila, tapos mapatungan na naman nila ng panibagong asfalto para every 3 months, wasak-wasak yung mga kalsada natin. Pumunta ka sa ibang bansa, walang ganyan. Once na ginawa nila yung kalsada, habang buhay na yan, ang daming bansa akong napuntahan na walang repair-repair sa kalsada. Dito sa Pilipinas, every 3 months nire-repair ang kalsada kaya sobra traffic. Yan ang nagkukos ng traffic. Yung mga repair-repair, every 3 months nire-repair. Konting ulan lang, sira na yung kalsada natin kasi sementado na sa ilalim, ina-asfalto pa sa ibabaw. Tapos yung mga drainage canal natin, every 3 months pinapalitan. Samantalang meron naman yan buksanan, bubuksanin mo lang, tatanggalin mo yung mga bara, hindi mo kailangan palitan yung the entire stretch of the drainage canal every 3 months. So ibig sabihin, tinatapon ng gobyerno yung pera ng taong bayan, yung pinaghirapan man yan, mayaman man yan o mahirap, pinaghirapan niya yung kitain, tinatapon lang sa mga useless projects. Tapos pag nagkasakit ang taong bayan, sasabihin walang gamot sa pharmacy ng ospital, re-resetahan ka ng doktor, bumili ka ng gamot dyan sa pharmacy sa tapat. Opo. Hindi natin alam, baka may kickback pa yung doktor doon sa pharmacy sa tapat. Ang daming kalokohan dito sa bansang ito kaya hindi umuunlad. Opo. Unlike South Korea na kinopya lang nila yung ginawa ni Marcos Sr. na 11 major industrial projects including power plants, nuclear power plants. Tignan mo, nasaan na ang South Korea ngayon? Napakaunlad. Tayo wala na, napag-iwanan na tayo, pati ng Vietnam, pati ng Cambodia, pati ng Laos, pati ng Bangladesh, pati ng Myanmar. Nakakahiya ang Pilipinas. Samantalang tayo lang yung ginaya nila. Ginaya lang nila yung
11 major industrial projects ni Marcos Sr. Opo, sir. Si Admar po ito, mayong buntag. So, ibig sabihin po, Mayong buntag. ito pong pagpapaliwanag na sinasabing nagpaliwanag sila ukol at binigyang linaw, no, itong issue po na ito, hindi siya, kumbaga parang hindi makatarungan kasi halimbawa, sinabi nila as early as 1998 daw. Pero sa kanilang paliwanag dito, yung maturity ng deposito for more than 5 years bago pa itong panibagong batas, walang tax na ipinapataw. Yung 4 to 5 years, 5%. Yung 3 to 4 years, 12%. Yung maturity of 3 or less, 20%. And yung sa foreign currency deposit, 15%. So, kumbaga, hindi kabuuan na sinasabi nila yung katotohanan kasi meron palang mas mababa yung porsyento at ginawa nilang 20% ngayon. Now, ang ating mga kababayan, yung mga ordinaryong mga kababayan natin na meron dinideposito, hindi naman yan talaga. Yung iba dyan, nagdideposito, pero at the end, nakukuha pa rin, wini-withdraw pa rin nila. Kumbaga, hindi kinakaya yung patulugin yung kanilang mga deposito dyan kasi marami pa rin mga bayarin. Ngayon, hindi na nila pwedeng magawa yun dahil automatic, meron na pong tax. Tama po ba? Actually, matagal nang may tax ang maliliit na depositors. Yun nga inuna nilang parusahan yung maliliit, ngayon pa lang nila parurusahan yung mga mayayaman. Pero mali yan, mayaman man o mahirap, in the first place, hindi mo dapat pinapatawan ng tax ang savings. Kasi nga, one of the responsibilities of the government, one of the obligations, primary obligations of the government, is to increase the savings rate. Kasi napakahalaga po ng savings sa pagpapaunlad ng bansa para maging industrialized tayo at yung ating agrikultura tumaas. Katulad nung ginawa nung panahon ni Marcos Sr. na wala pang tax savings, ay ginagamit yung mga savings sa bangko para ipautang sa mga magsasaka, no? Under the Agricultural Reserve mandate na talagang pinapautang sa magsasaka, no? Hindi ini-invest sa stock market. Kasi ngayon may palusot. Kunwari Agricultural Reserve, pero actually ini-invest sa stock market, no? Compliance na raw 'yon. At pinapautang sa industriya. Kaya meron tayong 11 major industrial projects nung araw. Kasama dyan yung nuclear power plant na nagpaunlad sa South Korea. Tayo lang ang bansa dito na walang nuclear power plant. Ang Taiwan na napakaliit na isla, merong hindi kukulang sa 12, baka nga 16 na ang kanilang nuclear power plant ngayon. Napakalapit lang yan sa Pilipinas. Pag nagkaroon ng aksidente dyan, di aabutan din tayo ng radiation. Wala tayong pakinabang. Bakit hindi tayo magkaroon ng sarili nating nuclear power plant? Yung pinagawa ni Marcos na nuclear power plant, yung clones, 2 clones ng Bataan Nuclear Power Plant ginawa sa South Korea, binigyan ng award ng United Nations as the 2 most safe power plants in the world. Clone yan nung Bataan Nuclear Power Plant. Ibig sabihin, yung Bataan Nuclear Power Plant is also one of the safest nuclear power plants in the world. Bakit hindi natin pinapaandar? Kasi sumusunod tayo sa dikta ng IMF World Bank. Bawal tayo magkaroon ng murang kuryente para hindi tayo mag-industrialize, para hindi tayo umunlad, para habang buhay, umaasa lang tayo sa importation, mostly from US. Nag-i-import tayo ng rice sa US, bihira nakakaalam, no? Hindi lang naman sa Vietnam tayo nag-i-import ng rice. Nag-i-import din tayo ng rice, wheat, and other products from the US. Mga sasakyan, nakita mo naman, ang dami mga Ford dito, mga Chevrolet, mga US-made na sasakyan. Import tayo ng import. Ayaw ng IMF World Bank na tayo ay gagawa ng sarili nating mga produkto katulad ng ginagawa ng South Korea ngayon na kinopya lang ni Park Chung-hee at ng succeeding presidents of South Korea yung formula ni Marcos Sr. na 11 major industrial projects. Natuto lang sila sa Pilipinas pero ang kaibahan, pinagpatuloy nila. Tayo hininto natin. Pinatay natin yung 11 major industrial projects
nung naging presidente si Cory. Dahil si Cory niluklok ng mga kano para hindi tayo maging industrialized. Ngayon, si Marcos Jr., yun nga, nag-aaral sa Wharton School of Economics, na-brainwash ng IMF World Bank. So, ganun ang kung ano yung ginagawa ni Cory, yun din ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Utang tayo ng utang na wala namang katuturan yung ating inuutang kasi napupunta lang sa pagsira ng magagandang kalsada na wala namang sira, pagsira sa mga drainage na magaganda na wala namang sira, every 3 months pinapalitan yung kalsada, every 3 months pinapalitan yung mga drainage, yung mga sidewalk, tapos walang pera for essential services like education, gamot, etc. etc. Kung ano yung kailangan ng taong bayan, walang pera. Pero yung pagtatapon ng pera sa mga magagandang kalsadang sinisira, magagandang drainage na sinisira, wala namang sira na sidewalk, sinisira, may pera sila. Pero sa tunay na kailangan, edukasyon at kalusugan, wala silang pera. So dyan makikita, wala silang pera sa industrialisasyon, sa agrikultura. Kaya lahat imported, bigas imported, pati nga pakong bakya imported. Hindi tayo makagawa kahit pakong bakya. Lahat imported. Naiwan na tayo ng Vietnam. Ang Vietnam gumagawa ng mga kotse, mga truck, mga bus, VinFast. No, merong gasoline powered, merong electric powered. Wala na, napag-iwanan na tayo. Samantalang yung Vietnam wasak na wasak. 1974 lang natapos ang gera diyan. Tayo 1945 pa natapos ang gera sa atin. Iniwan pa tayo ng Vietnam. One of the most devastated countries in the world after the tremendous bombings of the US Armed Forces. Ngayon gumagawa na sila ng VinFast. Kung makikita mo yung mga kulay green na taxi ngayon sa lansangan, VinFast yan, made in Vietnam yan. Napag-iwanan na tayo ng Vietnam.